Mapagpalang araw mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Ngayon ang paksa ng ating pag-aaralan ay tungkol sa mga paglilindol sa buong daigdig. At ang mga pangyayari na ganaganap sa iba't ibang dako ng mundo, tulad ng ang dagat ay naging dugo, ang mga tubig ay naging dugo. Kaibigan, kapatid, noong sabi ng Panginoong Hesukristo, dahil po sa sobrang kasalanan na nagawa na ng tao, ang sabi niya, yayanigin ko ang mundo. Yayanigin ko ang lupa. At gawin kong dugo ang tubig, ang dagat, sapagkat ang mga tao, sobra na ang nagawa nilang mga kasalanan. Ang tao ay nahiwalay na sa ating Amang Diyos. Hindi na nila tinupad ang utos ng ating Amang Diyos. Ano ang nangyayari doon sa Davao pagkatapos sa lindol? Binalita na ang kanilang dagat ay naging dugo. Anong nangyari sa India? Sa Brazil? Sa iba't ibang dako ng mundo? Ganon din ang mga nangyayari. At tandaan nyo ito, kaibigan, kapatid. Ang Holy Quadrogy Religion po lamang ang nag-iisang relihiyon sa buong daigdig na siyang nagtuturo sa mga salita ng ating Amang Diyos. Ginawang kasangkapan, ginawang instrumento niya itong abang lingkod ninyo. Isa-isahin natin. Ano po ba ang mga nagawang kasalanan ng tao? Ang utos, mahalin mo ang Diyos higit sa lahat, sa buo mong puso, sa buo mong kaluluwa. Sumamba ka sa Kanya, ibigin mo siya, mahalin mo siya. Pero ano ang ginawa ng tao? Hindi siya sumamba. Linabag niya ang kautusan ng ating Amang Diyos. Nagpadaig siya sa dikta ni Satanas sa kaisipan ng tao. Kaibigan, kapatid, ang Holy Quadrogy Religion po lamang ang daan tungo sa iyong kaligtasan. Ang sambahan na ito ang sasakyan ng tao tungo sa bayang banal. Kaibigan, mayroon mga taong nagsusubaybay sa akin. May mga taong nagpalo sa akin. Sila'y naniniwala sa lahat ng mga itinuturo ko. Ang itinuturo ko, tandaan nyo ito, iisa lamang ang tunay
na Diyos na nasa langit. Ibalik-balik ko ito para palagi ninyong marinig. Sa hindi membro, sa hindi kasama sa Holy Quadrogy, walang kaligtasan. Kaibigan, kapatid, nasa hula ba ni Propetang Isaias at ni Daniel na sabi ni Propeta, nakita ni Isaias, nakita ko doon sa malayo, itong Far East nito, malayo, may isang taong titindig at magtuturo sa mga salita ng Diyos. At sinabi din sa hula ni Daniel na nakita ko na darating ang araw na ang dagat ay hinahambalos sa 4 na malalakas na hangin. Ang dagat ay nagsisimbolo sa mga buhay ng tao. Ang 4 na malalakas na hangin na siyang naghahambalos, Jehovah Jireh, Jesus Christ. Ito ang Holy Quadrogy Religion Incorporated po lamang. Kaibigan, kapatid, kung saan kayong dako na nakikinig sa akin, sundan po ninyo ako. Talagang malapit na ang paghuhukom. Bakit yanigin ang buong lupa, ang buong daigdig, ang buong mundo? Para maalaala ng tao na mayroon palang dapat maniwala ka na may iisang Diyos na siyang naglikha sa mundong ito. Bakit na gusto ng tao na gawin niyang Diyos ang Panginoong Hesukristo? Sapagkat si Kristo ay nakikita nila ang mga mabubuting gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Tulad ng panggagamot, yung mga bulag nakakita, yung mga bulubi nakalakad, yung mga patay nabuhay. Akala nila na Diyos na ang Panginoong Hesukristo. Sino po ba ang unang propeta na nakakita na may anak ng taong nakaupo sa kanang bahagi ng upuan ng ating Amang Diyos? Sino ang propeta na yan? Si Enoch. Ano ang sabi ni Enoch? Nakita ko na nakaupo ang anak ng tao dyan sa kanang bahagi ng upuan ng Amang Diyos. Galit ang mga Bible scholar niya. Galit sila. Lalo nang galit ang mga Bible scholar nung sabi ng Amang Diyos, inuutosan si Daniel, Daniel, sarhan mo na ang Biblia. Padlakan mo na ito. Ano ang ibig sabihin? Ay hindi na ipagamit ang Biblia. Galit ang mga Bible scholar. Hindi nila itinuro. At ng iba't ibang mga relihiyon, hindi nila itinuro ang nakasulat sa Daniel 12:4.
Kasi gusto ng mga pastor, gusto ng mga pari, mga pastora, gamitin din nila. At maraming mga pastor, nagsabi nila, kung hindi kami gumamit, hindi kami gagamit ng Biblia, paano kami makapagturo? Ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Makapagtuturo ba kayo sa mga salita ng Amang Diyos kung hindi kayo sinasamahan ng banal na Espiritu Santo? Kaibigan, kapatid, ang lahat ng mga itinuturo ko ay mula sa langit. Hindi ako naggamit ng Biblia sapagkat alam ko na ang Biblia ay matagal na po na pinasarhan ng ating Amang Diyos. Linindol ang Cebu. Linindol ang Baguio. Linindol ang Mindanao. At may isang pastor na nagsasabi at itinuro niya na may airplane na makras, may mga pangyayari, may mga lindol, at natupad. Ngayon, anong ginawa nila? Hinuli nila sa mga pulis yung pastor na yan. Bakit daw nagtuturo ng katotohanan? Yun ba ay tama? Mali. Mali na ginawa ng tao. Kasi ang mga tao na yan, ang kanilang kaisipan ay hinarian na, gidiktahan na. Isip ni Satanas ang kanilang kaisipan. Ang lahat ng mga sinasabi sa pastor na yan, talagang nangyayari. Tulad din sa mga sinasabi ko nung una, na nakita ko na may mga airplane na makras, masusunog. Nangyari din. At nakita ko nung una na may mga barko na masunog. Marami ang buhay na mawawala. Mga matay sila. Lahat ng mga sinasabi ko, nangyari, ganun din ang sinasabi sa pastor na yan. Nung humingi ako, kasi nakita ko sobrang kahirapan ang tao, nasa lubhang kahirapan. Humingi ako na sana aprobahan ang Marlica. At nangyari din, naaprubahan ang Marlica. Nung nakita ko napakamahal sa bill ng kuryente, humingi ako na sana dito sa Mindanao, dito sa Kabadbaran mismo, may sana na bumaba ang bill ng kuryente. Inaaprobahan dyan sa Habunga, Mainit, Surigao, ang bagong kuryente na kuha galing sa tubig sa Lake Mainit. Ano ang ginawa nila? Ganun pa rin. Mahal na mahal ang kuryente. Kaibigan, kapatid, tandaan nyo, kawawa itong Kabadbaran pagdating ng araw. Bakit po? Sapagkat mawala ang kuryente. Ang karamihan sa mga tao dito sa Kabadbaran, ang karamihan nagkuha sa tubig.
sa kuryente. Sa Kabadbaran kanina, wala ng kuryente. Wala ding awas, walang tubig. So, kailangan, pagdating ng araw ng wala ng kuryente, dapat makainom kayo ng tubig. Paano kayo uminom ng tubig? Na ang tubig ay ginawang dugo. Magsisi ka sa iyong mga nagawang kasalanan. Simple lang, di ba? Magsisi ka sa iyong mga ginawang kasalanan. Nung nagsabi ako na darating ang araw na may mga alien na pumunta dito sa ating Earth, sa ating planet Earth. May mga alien talaga. Bakit abnormal na po ang init ng haring araw? Sapagkat doon ang mga alien nagkuha og kuryente sa araw. Maraming mga bansa na nakakita na mayroon talagang mga alien. Yung iba nahuli pa nga nila, nahuli sa lambat doon sa iba't ibang bansa. At nung nagsabi ako na darating ang araw na may mga bansa naggagawa at gumagawa sila ng mga robot. Ngayon, yung China, gumawa sila ng mga robot. Hindi China lang, marami pang bansa gumagawa ng robot, ginawa nilang mga sundalo laban para pangdigma. Kaibigan, kapatid, tandaan nyo ito. Nung nagsabi ako na ang Panginoong Hesukristo nagpunta doon sa China, anong nangyari sa China? Malakas na tornado humambalos doon sa bukid nila na diin nakatayo. Doon nakatayo ang mga Buddha nila. Nakatulong ba yung mga Buddha nila? Hindi po. No, talagang may mga pangyayari talaga nga magaganap kapag magpakita ang ating Panginoong Hesukristo. Noong nagpunta siya doon sa North Korea, ano ang nangyari doon sa North Korea? Di ba bumaha rin? Noong nagpakita sa ibabaw ng alapaap ang ating Panginoong Hesukristo doon sa Russia, ano ang nangyari sa Russia? Gulat na gulat sila sapagkat bumaha din. Bago bumaha, lumindol din. Ngayon, alam nyo ba na nandito ngayon ang Panginoong Hesukristo sa Luzon? Sumasama sa mga taong nagrarally? May mga tao nakakita. Anong sabi nila? Papa Jesus, Papa Jesus. Pero ang hindi nila alam, ang sinuot na damit ng Panginoong Hesukristo ay kulay itim. Ano po ba ang ibig sabihin sa kulay itim? May mga pangyayari talaga na magaganap. Marami ang buhay na mamatay. Marami ang mga trahedya, mga kalamidad, mga lindol sa iba't ibang dako, sa iba't ibang lugar. Yun po, kaibigan, kapatid. Kailan ka pa magbago? Hindi kayo makapaniwala na nandito na
ang Panginoong Hesukristo? Bakit? Sapagkat ang mga tinuturo sa iba't ibang mga relihiyon sa pagdating daw ng araw ng paghuhukom ay yun na daw ang pagbalik ng Panginoong Hesukristo. Ang hindi ninyo alam na nandito na siya. Ngayon, kung ikaw palaging nakasubaybay sa akin, marami pa akong ituturo sa inyo. Ipaalam ko sa inyo na iyon talaga ang mga pangyayari. Sino sa inyo ang gustong uminom ng tubig dugo, kulay dugo? Wala yata. Bakit po ba lumalabas ang mga isda nandoon sa pinakailalim ng dagat nakatira? Sapagkat matagal ko na pong sinasabi sa inyo na ang ilalim ng dagat ay kumukulo, umiinit na po. Siyempre, ang mga malalaking isda, lalabas talaga yon. Hahanap sila ng kanilang kabuhayan. Di ba sabi ko sa inyo nung una na ang mga ibon kahit gabi ay lumilipad? Bakit po? Sapagkat ang punong kahoy na diin doon sila magpahinga ay umuugol, naglindol. Kasi ang lupa ay yun ang mga nangyayari ngayon. Ipaalaala ko sa inyo at paalaala ng Panginoong Hesukristo sa inyo na dapat magbagong buhay ka. Gumawa ka ng mga kabutihan, palagi kang tumawag sa Amang Diyos, iwanan mo ang mga kadumihan, mga kasamaan, mag-ingat ka, ingatan mo ang iyong mga sarili. Ito pa, bakit palaging lumilindol dyan sa Davao? Sapagkat ang mayor dyan, napakaraming tattoo. Ano ang sabi nila? Art lang daw ang mga tattoo na yan. Ang hindi nila alam na galit ang Amang Diyos sa mga taong magpapatato. Hindi kasi nila nabasa o kaya nabasa nila ang nakasulat sa Levitico. Ang sabi ng Amang Diyos, huwag kayong magpatato sa inyong mga sarili sapagkat ako'y Diyos na abuguan. Maninibugo talaga ang Amang Diyos. Ayaw niya sa kanyang mga lingkod ang mga tato. At ito pa, yung Gold City na yan, dyan sa Davao, yun, dyan nakatira ang demonyo na yan. Diyan, sa Gold City na yan, doon ka makita lahat ng makalaswaan nandyan sa Gold City na yan. Lahat ng mga pagpangwarta nandyan. Kahit anong gustong gawin mo, nandyan. Gusto kang sumakay ng kabayo, magkabayo ka, magbayad ka lang. Nandyan. Kung ikaw ay mahilig sa laman, may mga babae dyan, naka-bikini lang, naka-bra. May mga lalaki din na mahilig sa laman.
Nakabrief lang. Makikita mo dyan sa Gold City na yan. Napakasama sa kanilang mga ginagawa. Yun, Panay ang Lindol. Sa China, may isang siyudad na umulan ng apoy. Susunugin talaga sila. Noong sinabi ko nung una na doon sa Los Angeles, California, susunugin sila. Nangyari ba? Opo, nangyari po. Sinunog sila. Pinadaan lang sa wildfire. Ganon din ang Hong Kong. At hindi Hong Kong lang, napakarami ng bansa ngayon ang mga nasusunog. Sa Afrika, ganon din. Sa Alaska, ganon din. Bakit po ba? Tandaan mo, kaibigan, kapatid, malapit na talaga ang araw ng paghuhukom. Ngayon, magsihanda ka na sa iyong sarili. May mga relihiyon dyan